Hello, kamusta na tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil binigyan na naman niya ako ng pagkakataon na magbasa ng Bible sa inyo. Pero pwede rin kayo magbasa ng sarili niyong Bible kung gusto niyo. Walang pumipigil sa inyo, no? So dito sa last time, sa John chapter 1 tayo. Dito sa verse 18, no one has ever seen God, but the one and only Son who is himself God and is in closest relationship with the Father has made him known. So, ang nakakakilala lang, ng totoong nakakakilala lang kay Almighty Father ay si Jesus Christ. At si Jesus Christ ang nag-present sa atin kung sino at ano si Almighty Father sa buhay natin. So, nakaka-relate si Jesus Christ kay Almighty Father. At kaya nakaka-relate si Jesus Christ kay Almighty Father dahil Diyos din si Jesus Christ. At gaya nga ng sinabi sa ibang mga book dito sa New Testament, ang lahat ng power and authority at ang pang-judge ay ibinigay na ni Almighty Father kay Jesus Christ. So lahat ay nasa sa kamay na ni Jesus Christ dahil malinis si Jesus Christ, hindi siya nagkasala kahit kailan at mahal na mahal niya si Almighty Father. Na kahit na nagkaroon ng tinest si Jesus Christ, kahit nakaranas siya ng paghihirap sa mundo na to, hindi siya nagpadala sa agos ng mundo na to. So kung makikita niyo, no, yung mga angels sa Old Testament, nagpadala sila sa mga kasamaan, yung mga fallen angels, no? Pero si Jesus Christ, kahit natira siya dito sa mundo, hindi siya nagpadala sa kasalanan, hindi siya nag-give in. Ganon kahuli si Jesus Christ. Ganon siya kabait. Ganon siya ka-righteous. Never siya nagkasala. Kaya siya ang the best sacrifice to the Almighty Father. Kaya tayo napatawad sa kasalanan natin dahil kay Jesus Christ. At kung hindi ang mga tao hindi naniniwala na si Jesus Christ ang Savior at Redeemer at hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus Christ, na ibang tingin nila kay Jesus Christ, ang tawag sa mga yon ay Antichrist. No? Kahit na ilagay niyo sa pangalan niyo ang Christ or Jesus, pero kung hindi ka naniniwala na Savior si Jesus Christ at Lord and King of Kings and God si Jesus Christ, Antichrist kayo. So, dito muna tayo sa Luke chapter 2. Ang babasahin natin yung pagkapanganak ni Jesus Christ. Kasi natakal na natin yung kay John the Baptist dahil siya yung voice crying in the wilderness. So, before dadating si Jesus Christ na mag-umpisa ng kanyang ministry, si John the Baptist muna ang nag-prepare sa mga tao na darating na siya ang herald, no? Yun ang nag-umpisa si Jesus Christ ng kanyang ministry. Pero sa Book of Revelation, kung makikita natin, bago darating si Jesus Christ, yung kanyang second coming, merong dalawang olive tree or dalawang prophet or dalawang witnesses or dalawang magte-testify about kay Jesus Christ at kay Almighty Father. So bago marami ang nagsasabi na malapit na ang end of times, ganon, malapit na yung pagdating ni Jesus Christ. Ang sign na, isa sa mga sign, ay makikita natin yung dalawang prophet. So, paano natin makikilala yung dalawang prophet? Malalaman natin yung dalawang prophet na yon or dalawang witnesses na yon or dalawang magte-testify about kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil yung dalawang prophet na yon, kinaiinisan yun ng mga tao. Kinaiinisan yun ng mundo. Dahil yung dalawang prophet na yon, magsasabi yun ng totoo. Hindi nagsasabi ng kasinungalingan yung dalawang prophet na yon, dalawang witness na yon. So, nakikita natin, nung unang pagdating ni Jesus Christ, nung kanyang ministry, merong pinadala, no? Yung isang prophet, si John the Baptist ngayon,
Tapos sa kanyang second coming, meron naman dalawang magte-testify about kay Jesus Christ. So, yun ang isa sa mga sign natin. Pero, basahin muna natin yung pagkapanganak ni Jesus Christ dito sa Luke chapter 2. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. So, yung leader, si Caesar Augustus, leader siya, no, ng Roman world. So, gusto niya ng census, magbilangan. This was magbilangan ng population. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. So, unang census to na nangyari nung governor ng na si Quirinius ay governor ng Syria. And everyone went to their own town to register. Kaya pa-register ang lahat ng mga tao sa kanilang mga bayan. Nagpuntahan sila. Verse 4 na tayo. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. So, nabasa natin sa Matthew na si Joseph, lineage siya ni David. Kaya, nagpunta siya ngayon sa Bethlehem, sa town ni David. Kasi nga, sa census. No? So, itong pagpapatunay na galing sa lineage ni Joseph, galing sa lineage ni David, si Joseph. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. So, kasamang magpa-register ni Joseph, si Mary, pero buntis na si Mary nitong time na to. At malapit na siyang manganak, si Mary. While they were there, the time came for the baby to be born. So, nung nandun na sila sa Bethlehem, manganganak na si Mary. And she gave birth to her firstborn, a son. So, nanganak nga si Mary. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So, si Jesus Christ, nakaswada lang siya in cloth, nakabalot lang siya ng tela. At nilagay siya sa manger. Kung alam niyo yung manger ay kainan ng mga hayop, ng mga cow, ng mga horses, yung parang trough. Doon inilagay si Jesus Christ. Maswerte pa tayo or mas blessed pa tayo kasi pinanganak tayo sa bahay or sa ospital, nakalagay tayo sa crib, no? Nakalagay tayo sa kama. Si Jesus Christ, pagkapanganak pa lang, sa manger siya inilagay, sa kainan ng mga hayop. So, Diyos natin, si Jesus Christ, pero ipinanganak siya hindi sa isang magandang palasyo. Hindi siya nailagay sa crib. Walang gold yung crib niya. Ang nakalagay siya sa manger. Sa kainan ng mga hayop. Kaya tayo, wala tayong dahilan para magreklamo. Dahil yung hari ng hari, Lord of Lords, Jesus Christ, pagkapanganak pa lang, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. So sa gabi may mga shepherds doon, nagbabantay sa kanilang mga hayop na mga lambs, sa mga sheep. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. So nagulat yung mga shepherds. Alam nyo na yung kwentong to, di ba? Pero babasahin pa rin natin. So, nagpakita yung angel, no? Isang angel lang, no? Nagpakita sa mga shepherd. Nagulat yung mga shepherd, natakot, kasi nagningning yung lugar ng mga shepherd kung saan sila nagpapastol. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." Huwag kayong matakot dahil nang bibigay ako sa inyo ng magandang balita. May magandang balita ako sa inyo.
na ikasisiya ng lahat ng tao. Ise-celebrate ng lahat ng tao. Today, in the town of David, a Savior was being born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. So, ang sign na binigay ng angel sa mga shepherd ay makikita nila yung baby na naka-wrap ng tela, nakabalot ng tela at nakahiga sa manger o kainan ng mga hayop. Yun ang sign na yun ang Messiah, yun ang Savior. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Pati yung heaven nagbunye, nag-celebrate. Nag-appear kasama ng mga angels, marami. At pinupuri si Almighty Father. Dahil darating na ang kapayapaan para sa mga tao na pinili. Naiintindihan niyo ba? Lagi-lagi tayong nagsasalita ng or nababanggit tuwing nagsiselebrate kayo ng Christmas ninyo. Peace to those on whom His favor rests. Pero naiintindihan ba natin ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay dumating na ang kapayapaan para sa mga tao, tinagalog lang natin, dumating na ang kapayapaan para sa mga tao kung saan ang kanyang favor ay magre-rest. So para sa atin bilang followers ni Christ, dumating na sa atin ang kapayapaan dahil si Jesus Christ ang Prince of Peace. Sa Kanya tayo makakakuha ng true rest. Sa Kanya tayo makakakuha ng tunay na kapayapaan. Tunay na kapanghingahan kay Jesus Christ. Kaya nagbubunyi ang mga heavenly hosts, pati yung mga angels in heaven, nagbubunyi sila. Kasi alam na ng mga tao sa heaven na kaya bumaba dito si Jesus Christ ay para i-save tayo at makasama natin sila in heaven. Kaya nagbubunyi sila, natutuwa sila dahil makakasama nila tayo in heaven dahil dumating na si Jesus Christ na ating Savior and Redeemer, ipinanganak na. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So, umalis na yung mga angels, no? Umakit na sa langit. Tapos yung mga shepherd, nag-usap-usap sila. Punta tayo ng Bethlehem, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng mga angel, no? Sinabi ng Lord, kung ano yun. Kung ano yung nangyari, which the Lord has told us about. Kung ano ang inireveal sa atin, tingnan natin, punta tayo sa Bethlehem. So, verse 60 tayo. So they hurried off and found Mary and Joseph and a baby who was lying in the manger. So nagmadali sila at nakita nga nila si Mary at saka si Joseph at saka yung si baby Jesus na nakahiga sa kainan ng mga hayop. Hindi pinapakita dito yung manger, hindi natin alam kung meron talagang lugar na pahingahan ng mga hayop. Pero may kainan may kainan ng mga hayop. Pero walang sinasabing may bubong. No? Walang sinasabing may bubong kasi kung i-check nyo kung ano yung manger, open box lang siya or trough for horses or cattle to eat from. So, walang binabanggit na may bubong or pader
dahil walang mapuntahan niya si Joseph at saka si Mary dahil puno lahat ng mga bahay doon, yung mga may walang Airbnb ng time na yun. So puno yung mga bahay kasi nga may census, kaya nag-uwian ng mga tao at walang natirhan na lugar si Joseph at saka si Mary. Kaya hindi natin alam kung nanganak ba si Mary sa isang sulok lang. Dahil yung mga hayop, alam naman natin na sa sulok lang nakalagay, di ba? Ganoon ang si Jesus Christ. Pagdating pa lang ni Jesus Christ, nung baby pa lang siya, humbleness na agad ang ipinapakita niya, ang pagpapakakumbaba. Pagpapakumbaba, yun agad ang ipinakita ni Almighty Father sa atin. Na hindi ang karangyaan ng mundong ito ang makakapagpasaya sa atin, kundi ang makasama sila. Dahil si Jesus Christ, hindi siya bumaba rito sa lupa para maghakot ng offering, para maghakot ng ginto. Hindi yun ang kailangan niya. Kaya nga kahit sa manger, doon siya inilagay sa kainan ng mga hayop. So verse 17, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. So sa yung mga shepherd or mga pastol, ipinagsabi nila kung ano na nangyari. No? Na nakakita sila ng angel, na nakita nila yung baby na nasa manger. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. At lahat ng mga tao ay nagulat, no, at na-amaze. At nagtaka sa mga sinabi ng mga pastol sa mga tao. Nagtaka yung mga tao. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Pero si Mary, ang ginawa niya ay inilagay lang niya sa puso yung mga nangyayari. Kasi nung pinanganak siya, nabuntis siya, di ba, na by the Holy Spirit. Dahil dadala niya si Jesus Christ. So bata pa siya nito. Hindi natin alam kung anong age niya nitong time na to. Pero hindi pa niya naiintindihan ng lahat. Pero inilagay niya lahat ng experience na yon, yung mga nangyayari na yun, sa kanyang puso. Inintindi niya yon. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. So yung mga shepherds, yung mga pastol, tuwang-tuwa, nagpapasalamat kay Almighty Father, pinupuri siya sa kanilang dahil sa kanilang narinig at nakita si Jesus. On the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus. So si Jesus Christ, he was circumcised on the 8th day, tapos pinangalan sa kanya Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. So utos kasi ni Almighty Father sa angel na ang pangalan ni Jesus ay Jesus. Sa ibang version or sa ibang language, ang pangalan na Jesus ay Yeshua or Joshua. Ano bang language yung Joshua? Hebrew yun eh, Hebrew word. Okay? So, same meaning ng name ng Joshua and Jesus, iba lang ang language. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord. No? Makikita to sa Exodus chapter 13, verse 2 at saka verse
12, yung nasa Mosaic Law, na nakasulat doon na lahat ng mga firstborn ay dapat i-offer kay Almighty Father. Para i-bless ni Almighty Father yung mga firstborn male. Kaya dinala ni Joseph at saka ni Mary siya sa Jerusalem. Dinedicate siya kay Almighty Father. And to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. So makikita naman to sa Leviticus chapter 12 verse 8. So may law din na pag magbibigay ka ng sacrifice, dahil may rule or law nung time na syempre ang sinusunod pa ng nila Joseph at saka ni Mary ng ibang mga tao ay yung law ni Moses. Kasi si Jesus Christ, hindi pa siya nag-umpisa ng kanyang ministry at hindi pa siya naipapako sa cross. Kaya, nung time na to, sinusunod pa nila yung law na binigay ni Almighty Father kay Moses. Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. So yung Holy Spirit na kay Simeon, may tao sa Jerusalem named Simeon. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. So, nasa kanyang Holy Spirit at i-reveal sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita si Jesus, yung Messiah, yung Savior, yung Redeemer. So, una pa lang kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ at ang Holy Spirit. So, sa verse 27, moved by the Spirit, he went into the temple courts when the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required. Simeon took him in his arms and praised God, saying, so, sa verse 27 to 28, so, na-filled by the Holy Spirit si Simeon. Kaya, nalaman niya na yun, na si Jesus Christ, yun yung baby, or yung bata, na magiging redeemer ng mundo. So, bata pa dito si Jesus. Nakita ni Simeon. Sabi, di ba, hindi pa mamamatay si Simeon hanggat hindi niya makikita ang Messiah. So, ito naman sa verse 29. Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. Sasabi ni Simeon, dahil filled siya by the Holy Spirit, nakita na niya ang Messiah, kaya promise mo sa akin, Lord, na hindi ko makikita ko Messiah bago ako mamatay. Kaya, pwede na akong umalis ng payapa. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. So dito, sinasabi dito na kahit ang mga Gentiles, masasave na kasi light for revelation to the Gentiles at para sa mga taga-Israel. No? Ito yung kanyang, dahil ang Holy Spirit ang nag-reveal kay Simeon ito. Kaya alam na niya. The child's father and mother marveled at what was said about him. Kasi hindi alam ni Simeon si Jesus Christ, no? Hindi niya alam na yun ang Redeemer, ang Savior. Pero ang nag-reveal sa kanya ay ang Holy Spirit. Kaya ngayon, etong si Joseph at saka si Mary naggulat. Nagulat sa sinabi ni Simeon. Kasi wala namang, syempre tahimik lang si Mary tsaka si Joseph nung time na hindi na sinasabi na nabuntis si Mary na hindi naman si Joseph ang tatay, no? Na anak ni Mary, pero ang tatay ang Holy Spirit, no? Or surrogate mother siya. Hindi naman nila pinagsasabi yun, pero nagulat sila. Bakit alam ni Simeon? Kasi nga, ang nag-reveal sa kay Simeon ay ang Holy Spirit.
Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, this child is destined to cause the falling and the rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. So si Simeon, maayos na tao siya, righteous siya sa paningin ni Almighty Father, at blines niya, no? Si Mary at saka yung si Jesus Christ. Sinabi niya kay Mary, itong batang ito, siya ang magiging kababagsakan at ikakatayo ng maraming mga tao. At marireveal ang puso ng mga tao dahil kay Jesus. Magkakaalaman kung sino ang totoong follower ni Christ o hindi. Dahil kay Jesus Christ, kung sino ang totoong makakasama ni Almighty Father in heaven, magre-reign kasama ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ in heaven. Si Jesus Christ John, siya magre-reveal. Si Jesus Christ ang magja-judge. Siya ang sword will pierce your own soul too. So Jesus ang magja-judge sa ating lahat at the last days. So sa ngayon, hindi pa tayo ginajudge ni Jesus Christ. Tinatawag niya tayo para lumapit sa Kanya at sa tatay natin. Kaya si Jesus Christ, siya ang tao or ang child na ang destiny niya ay ikababagsak ng mga ibang mga tao. Dahil kaya kakabagsak ng ibang mga tao dahil hindi nila susundin si Almighty Father, hindi nila susundin si Jesus Christ. At may mga tao naman na susundin nila si Jesus Christ at maniniwala kay Jesus Christ. Verse 36 na tayo. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage. So meron namang prophetess, ang pangalan niya si Anna. Anak siya ni Penuel. Yung tribe niya, tribe ni Asher, di ba? Isa sa mga anak ni Israel, si Asher. So, yun ang kalahi niya. Galing siya sa lineage ni Asher na lineage naman na Israel. No? So, matanda na tong si Anna. Nakasama niya, yung asawa niya, 7 years after her marriage pa. So, kinasal siya, tapos after 7 years pa siya, sumama sa asawa niya. Naintindihan ninyo? Prophetess siya, pero ikinasal na siya sa asawa niya. Pero hindi sila nagtabi ng asawa niya. After 7 years pa sila nagtabi ng asawa niya. Tapos, ito, and then was a widow until she was 84. So, naging widow siya. No? Namatay na yung kanyang asawa. She never left the temple. So, hindi umaalis ng temple or ng lugar kung saan nagwo-worship ang mga tao nung time na yon, si Anna. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. Ito lang ang laging ginagawa ni Anna. Lagi siya nagpe-pray. Umaga at gabi, nagfa-fast siya at nag-worship siya kay Almighty Father. Yun ang lagi niyang ginagawa. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. So nagpasalamat din siya kay Almighty Father dahil dumating na ang Savior, si Jesus Christ. So kaya alam niya rin
na si Jesus Christ, yung child na yon, ay paglaki ay magiging redeemer, dahil lagi siya nagpe-pray night and day. Lagi niya kausap si Almighty Father. At lagi niyang sinishare sa mga tao ang kabaitan ni Almighty Father, at sinishare din niya na dumating na ang Redeemer and Savior para masave ang mga tao. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. So, itong si Joseph at si Mary, nung tapos na nilang gawin lahat ng dapat nilang gawin, na kailangan ng law, na kailangan lang sundin ang law kasi, no? Law of the Lord, nung time na yon. Kailangan na nilang bumalik sa Galilee, to their own town of Nazareth. Kailangan nilang bumalik sa Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was with him. Si Jesus Christ, lumaki siya. So, makikita natin dito, naging baby, tapos naging child siya, hanggang sa lumaki siya. Pero, habang lumalaki siya, he was filled with wisdom already. Bata pa lang siya. At nasa sa kanya, si Almighty Father, lagi siyang binabantayan. Lumaking malakas si Jesus Christ. Not only mentally, spiritually, physically. Lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao, lumaki siyang malakas. Every year, verse 41 na tayo. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the festival according to the custom. So taon-taon, si Mary tsaka si Joseph, lagi silang nagpupunta sa Jerusalem para sa festival ng Passover, para i-celebrate ang Passover. So nung 12 years old na si Jesus Christ, nagpunta siya sa festival dahil yun ang custom nung time na yon. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. So, after ng celebration, after ng festival, nung Passover, na yearly nilang sineselebrate, uuwi na sila, no, sa bahay nila. Siyempre, malayo yung bahay nila sa Jerusalem. So, mahabang lakarin yun. Wala pang sasakyan nun. So, si Jesus Christ, he stayed behind sa Jerusalem. Nagpaiwan siya. Pero hindi alam ni Joseph at saka ni Mary. Nung 12 years, ito yung time na 12 years old si Jesus Christ. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. So, isang araw na naglalakad si Mary at saka si Joseph. Akala nila kasama nila si Jesus, kasi marami silang naglalakad. So, halo-halo sila, no? Mga magkakilala nila o siguro o kapitbahay nila, hindi natin alam. So, nagkukwentuhan sila. So, isang araw na silang naglalakad, hindi nila napansin, no? Akala nila kasama lang ng ibang mga kalaro o ibang mga bata o ibang mga kausap na mga kapatid niya. Hindi nila alam. Then they began looking for him among their relatives and friends. So sa mga kamag-anak at kaibigan nila, tinanong si Jesus. Asan na si Jesus? Hinahanap nila. One day na sila naglalakad nito kasi wala silang sasakyan, no? When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. So, after a day na hindi nila makita si Jesus, bumalik sila sa Jerusalem para hanapin si Jesus. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. So, one day silang naglalakad. Tapos 3 days pa nila, after 3 days pa nila nakita si Jesus Christ.
nakita nila si Jesus Christ sa temple courts, kasama yung mga teachers or mga rabbi or teachers of the law nung time na to. Baka kasama yun yung mga Pharisees, ganon, listening to them and asking them questions. So si Jesus Christ, nagtatanong-tanong na, 12 years old pa lang siya. Marunong na siyang makisalamuha sa mga matured na tao. Kasi si Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Ibig sabihin, kahit bata yung katawan niya, yung mind niya, at saka yung spirit niya is kahit bago pa mag-umpisa ang mundo, nandito na si Jesus Christ. Pero nung time na yun, wala pang pangalan si Jesus Christ. Kaya, yung, kumbaga ang tawag ay parang old soul, no? Sa ngayon yung tawag na kahit bata tapos wise makipag-usap or marunong makipag-deal sa mga tao, ang tawag doon old soul. So, si Jesus Christ, old soul na siya. Literally, no? And literal na siyang old soul kasi kasama niya si Almighty Father. Kaya nagtatanong-tanong siya at nakikipag-mingle siya sa mga matatanda, sa mga teachers, no? At nagtatanong siya ng mga about sa law at about kay Almighty Father. At nakikinig siya kung ano ang sasabihin ng mga tao. Kasi alam na ni Jesus ang mga lahat ng mystery ng mundo na to, simula sa pagkabata. Alam na ni Jesus Christ, gusto lang niya makita or marinig yung sasabihin ng mga tao, yung input ng mga, ano bang sasabihin ng mga to. Yun ang gusto marinig ni Jesus Christ. When everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. So, makikita natin ito, bata pa lang si Jesus Christ, alam na niya yung mga isasagot niya at yung nakakaintindi na siya. No? Kasi nga, Diyos siya, si Jesus Christ. Bata pa lang siya, pero hindi pa nire-reveal or ini-start ang kanyang ministry. Gusto lang niyang ma-check yung mga tao kung ano ang nalalaman nila sa law at binigay ni Almighty Father kay Moses at kung ano ang kanilang mga insights. When his parents saw him, they were astonished. So, nung makita ni Mary at ni Joseph, si Jesus, nagulat sila. Kasi kung si Mary at si Joseph, hindi sila nakikimingle sa mga teachers ng law nung time na yun. Hindi sila nakikimingle kasi hindi nila alam kung ano sasabihin nila, kung ano itatanong nila. Kaya nagulat si Mary at si Joseph. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Bakit ganito ang ginawa mo sa amin, anak? Your father and I have been anxiously searching for you." Bakit ito ang ginawa mo sa amin? Yung tatay mo, tsaka ako, nag-aalala ako para sa'yo, hinahanap ka namin. One day na kaming papunta ng, na pauwi ng Nazareth, tapos bumalik kami, and after 3 days, ka pa namin nakita. Ang sagot ni Jesus Christ, verse 49, "Why were you searching for me? Bakit niyo ako hinahanap?" He asks, so, tinanong ni Jesus, bakit niyo ako hinahanap? Didn't you know I had to be in my Father's house? Hindi niyo ba alam na dapat nandito ako sa bahay ng aking tatay at business ng aking tatay, kung ano ang saloobin ng mga tao, gusto kong malaman. But they did not understand what he was saying to them. Hindi naiintindihan ni Mary at ni Joseph kung ano ang sinasabi ni Jesus. So bata pa lang si Jesus, malalim na siya mag-isip. Kasi nga, old soul siya. Kasi nga, kasama na siya ni Almighty Father. Bago pa man gawin ang mundo ito, kaya alam ni Jesus. So yung katawan lang ni Jesus ay bata, pero yung mind niya and yung spirit niya, it's old already. Matured na. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. So, kahit alam niya na hindi naman niya talaga totoong tatay si Joseph, no?
at hindi niya totoong at surrogate mother niya si Mary, naging mabait si Jesus sa kanila, naging masunurin, naging marespeto. Kaya nung bumalik sila sa Nazareth, marespeto si Jesus. But his mother treasured all these things in her heart, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So, sa lahat ng mga nangyayari, si Mary, ang ginagawa lang niya is iniisip niya yung mga nangyayari kay Jesus. Yung mga na-encounter niya na kakaiba, na nakakagulat or nakaka-amaze. Lahat ng yon inilagay lang ni Mary sa kanyang puso. Kasi kahit siya mismo, hindi niya naiintindihan. Pero treasure niya yon, no? Kasi alam niya na anak ng Diyos si Jesus Christ. Kaya yung treasure niya, yung experience na makasama at mapalaki bilang anak si Jesus. Kaya si Jesus, lumaki siya na full of wisdom. Full of wisdom and stature. So, habang patagal ng patagal, lumadami ang wisdom ni Jesus Christ. Nag-i-increase. At yung pabor ni Almighty Father ay nakay Jesus Christ. So, lumaki si Jesus Christ. So, nung baby siya, no? Kung makikita natin sa Luke chapter 2, nung baby siya, yun yung unang pagkakasulat sa kanya, nung baby siya. I mean, nung inalagay siya sa sinapupunan ni Mary, yun ang unang banggit sa kanya. Tapos, pinanganak siya sa manger, sa kainan ng hayop or trough. And then, dito naman, nung 12 years old siya, nung hinanap siya ni Mary at ni Joseph. So, ito lang yung time na nakasulat sa Gospels about kay Jesus. So, hindi pa inuumpisa ni Jesus ang kanyang ministry nung baby siya o nung bata siya. Nag-umpisa siya ng kanyang ministry, si Jesus Christ, nung 30 years old na siya. Nung 12 years old lang siya, nakamingle niya or nakasama niya yung mga teachers or mga rabbis, no? Gusto niya makimingle kasi gusto niya may makausap na malalim na usapan, no? Yung gusto niyang malaman kung ano yung saloobin ng mga tao, kung ano ang pagkakaintindi nila sa law na binigay ni Almighty Father kay Moses, at saka gusto niyang malaman din ni Jesus Christ yung saloobin nila tungkol sa mga prophecy about sa kanya. Kaya ang kausap niya ay mga matatanda or your teachers sa temple. At lumaki siyang maayos na bata at nasa kanya ang pabor ni Almighty Father. Iningatan siya. Pati yung habang lumalaki siya, yung decision making niya lalong lumalakas or lalong gumaganda. Nade-develop lalo ang isip niya. So, tandaan natin, ang ministry na nag-start si Jesus Christ, naggawa siya ng miracle. He was 30 years old. Hindi siya gumawa ng milagro nung baby siya or nung 12 years old siya. Hindi siya gumawa ng milagro nung time na yon. Kundi gumawa siya ng milagro nung 30 years old na siya. After siyang mabaptized ng water and then nag-fast siya for 40 days and 40 nights. So, sa wilderness. So, yun ang start ng ministry ni Jesus Christ. Baka itanong nyo, sino yung
nang may milagro na na bata na inaano ninyo na nagmimilagro. Walang ginawang milagro si Jesus Christ nung baby siya. Walang nakalagay sa Bible. Kahit magalit kayo sa akin, walang nakalagay sa Bible na nagmilagro si Jesus Christ nung baby siya. So nag-start ang ministry ni Jesus. 30 years old siya. Matured na siya. May timing yun. May timing yung pag-start ng ministry ni Jesus Christ. Hindi basta-basta na pinanganak si Jesus Christ, magmimilagro agad siya. Hindi. May timing yun. May timing si Almighty Father para sa lahat. Kasi alam ko meron kayo dyan, yung kuya-kuyahan at saka ati-atihan. Di ba yun yung sineselebrate nyo, yung nung baby si Jesus, na nagmilagro? Hindi nagmilagro si Jesus nung baby siya. Nagmilagro si Jesus nung 30 years old siya. Wala sa Bible na nagmilagro siya. Kahit hanapin niya dito sa Bible. Magbabasa kasi tayo ng Bible para makilala natin si Jesus Christ ng totoo at hindi sa human tradition, dahil baliwala ang human tradition. Ayaw ni Almighty Father ng human tradition. Nabasa natin, di ba? Napag-usapan na natin at napag-share natin sa ibang book dito sa New Testament. Ayaw ni Almighty Father ng human tradition. Ang gusto niya, sinusunod siya. Yung nakalagay dito sa Bible, yung mga inuutos ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, umiwas tayo sa kasalanan. Tigilan na natin ang magkasala at bumalik sa Kanya, magtiwala kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang Savior natin at siya ang magja-judge ng mundo na to. Gaya ng binanggit ni Simeon dito sa nabasa natin, di ba? Ngayon lang. Dito sa Luke chapter 2. At kaya pinanganak si Jesus Christ para sa atin. Kaya siya pinanganak na mahirap para maabot niya tayong lahat. Kasi kung pinanganak siya ng mayaman, ang makakaabot lang sa kanya yung mga mayayaman. Kaya si Jesus Christ, nagpakumbaba siya para lahat tayo ng mga tao maabot siya. Malaki ang sakripisyo ni Jesus Christ. Simula sa pagkabata, nagsakripisyo na siya. At kung ano ang naranasan natin ng pagkabata tayo, bilang isang tao, ganon din ang naranasan ni Jesus Christ. Nasugatan siya, nasaktan siya, sa physically, ganon din. Dahil, naging tao siya. So, lagi natin nadalahanin ang John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son. Ano nga yun? Yun lang God. For God so loved the world that He gave His only Son for us to be saved. Hindi ako magaling mag-memorize. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kung sino man ang maniniwala sa Kanyang kaisa-isang bugtong na anak, dahil sa Kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para i-save tayo, para hindi tayo mapunta sa eternal damnation, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ. Magtitiwala tayo kay Jesus Christ para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil si Jesus Christ ang magiging pattern natin. Si Jesus Christ ang susundan natin. Si Jesus Christ yung ilaw natin. Wala tayong ibang ilaw na susundan. Si Jesus Christ lang. Maraming salamat sa pakikinig, Mama. Saka nakikinig na sa akin, Mama. Sana naman pag tinatanong kita, huwag mo naman makalimutan yung mga sinasabi. Pag tinatanong kita, malilimutan mo. Ba't ganon?
Tinitigan mo lang yata ako eh. Ha? Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo iiwan. Kung tayo, iniwan natin si Almighty Father hindi niya tayo i-abandon. Bumalik na tayo sa tatay natin. Magtiwala tayo kay Jesus Christ. God loves us all so much.